So ito na ngayon si Atty. Harry Roque. Nauna pang naagnas kaysa kay Digo. Biglang dumaan mga kababayan sa timeline ko. Yung picture ni Harry Roque. Hindi na magawa na maayos ni Harry Roque yung kanyang sarili sa kaka-defend kay Digo. Imbis na umuwi na dito sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso, ang pinagkakaabalahan mga kababayan ni Harry Roque, yung hindi niya problema. Hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, itigil na natin yung korupsyon na yan. Nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa kawalan ng liderato ni Marcos Jr., palitan na. So ano ang pakinabang natin sa mahinang peso against the dollar? O ito ang paliwanag. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. So ito na ngayon si Atty. Harry Roque. Nauna pang naagnas kaysa kay Digo. Biglang dumaan mga kababayan sa timeline ko. Yung picture ni Harry Roque. Hindi na magawang makapanuklay. Sa bagay, okay man itong itsura niya ngayon kasi undas. Hindi na niya kailangan na gumamit pa ng costume na pang Halloween. Natural na po. Hindi na magawa na maayos ni Harry Roque yung kanyang sarili sa kaka-defend kay Digo. Imbis na umuwi na dito sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso, ang pinagkakaabalahan mga kababayan ni Harry Roque, yung hindi niya problema. Ang layo-layo pa ng 2020 election, politika, mga kababayan ang pinagdadaldal ni Atty. Harry Roque. Ano? Binanata na naman yung ating Pangulo, palpak daw yung ASEAN Summit ng ating Pangulo. Sumali sa mga pagtitipon, sumali na po kayo. Kasi ngayon, hindi pinapansin ng Pilipinas, pinagtatawanan pa tayo dahil nga doon sa korupsyon sa ating bayan. Pinakamalala na po ang korupsyon sa atin, hindi lang sa Southeast Asia, kundi siguro sa buong daigdig na. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Yung corruption po sa flood control na tinutukoy mo, nagsimula 2016. Yan mismo yung sabi ni Diskaya kapag tatanong ni Bato de la Rosa. Kaya malabo nag-expose ng corruption yung ating Pangulong Bongbong. Kaya malabo itong pinagsasabi mo po, Atty. Harry Roque. Kaya kayo hindi na makapanuklay kasi ang tinutumbok ng investigasyon, yung previous administration. Kasi yun man dapat talagang tumbukin. Di ba? Yung sa present administration, 3 taon lang. Although, yung sa present administration na korupsyon, iniimbestigahan din po. Kasi tuloy-tuloy siya, pero nagsimula ang matinding kurakutan sa DPWH, sa flood control, 2016. Kaya pala, kahit 13,000 ang sinasabing pinagawa na flood control projects ng previous administration, pagpasok ng ating administrasyon ng ating Pangulo, bumabaha pa rin ang todo. Kasi pala, karamihan sa mga flood control projects ng previous administration ghost. Sabit yung mga kaalyado ninyong senador, si Jinggoy, si Joel Villanueva, na-recommend na nga po ng ICI, nakasuhan sa ombudsman. Huwag kami, Atty. Harry Roque, ayusin mo muna yung sarili mo. Kahit kasi yung panuklay mo, hindi mo na magawa. Pero kung ano-anong mga pinakikialaman mo, pagialaman mo yung sarili mong problema. Di ba po? Mga kababayan, lahat kasi nungalingan yung mga pinagdadaldal ni Harry Roque. So kung hindi pa po kayo sumasapi sa pagtitipon ngayon dyan sa October 30, ngayong araw dyan sa ating bayan Wala sa man nangyari po. sumali na po kayo. November 1 na nga ngayon. 31 pala po yung pagtitipon na October at November 30. So hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, itigil na natin yung korupsyon na yan. Nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa kawalan ng liderato ni Marcos Jr., palitan na.
Nandiyan naman po ang Vice President natin si Inday Sara Duterte. Hindi na makapaghintay si Atty. Harry Roque kasi habang ang ating Pangulo ang presidente, hindi siya makakauwi. Pampersonal po. Lahat pampersonal ang mithiin. Mga kababayan, gusto nang iupo si Sara Duterte. In your dreams. Hindi siya makakaupo at malamang hindi siya mananalo sa 2028 election. Hindi lang po siya power hungry. Kaya hindi siya nananawagan sa pagbibitiw ni Marcos Jr. dahil ayaw rin niyang makinabang sa ganyang panawagan. Dahil pag siya nanawagan na ganyan, parang linuklok na niya ang sarili niya sa pagiging presidente. Ano nga hindi power hungry? Malinaw po ang mga galawan ni Sara noong September 21 nga. Ang akala siguro niya makakaupo siya. Kaya nagpakatay na ng 100 cows. Nagpalitsong baka. Hindi man nangyari po yung panggugulo ng kanyang mga supporters, yung pa-people power niya. Di ba? Pagkatapos, nang tumama yung lindol mga kababayan, ang ipinakain ni Sara po sa mga taga Davao Oriental at Cebu, lugaw. Pero sa Maisog Rally, litsong baka. Di ba po mga kababayan? At si Sara mismo, dinesignate niya in-appoint niya yung sarili niya as designated survivor. Di ba? Lantaran po, pag nanasa, siya lang ang gumawa ng ganon. Other vice presidents may delikadesa. Never na nagme-mention na magsasabi ng mga statements na lumalabas kating-kati ng to make over. Di ba? Walang delikadesa. Pagkatapos, sasabihin mo, hindi power hungry. Anong ginagawa ninyo? Lahat baliktad ditong pinagsasabi, mga kababayan ni Harry Roque. Hindi po kasalanan ni Inday Sara Duterte na iniiwasan niya na siya'y magmukhang power hungry. Pero ang katotohanan, kinakailangan na po tayo magpalit. Dahil tignan niyo po ang ekonomiya, the worst are all happening now. The worst daw. Ang worst yung buhok mo. The worst performance of the peso. Pareho po yung barometer. Sukatan po yan ng Ang minimin niya. Tuwang-tuwa nga yung mga OFW, pati mga vloggers. Kasi yung dollar ngayon, 59.1. Di ba? Pag tumaas ang value ng dollar against the peso, 59 pesos. Tuwang-tuwa po yung mga OFW kasi dollar yung pera nila. At mga vloggers, tuwang-tuwa rin. Hindi man po maramdaman yan ng ordinaryong mga mamamayang Pilipino. Kayo man lang ang mareklamo kasi gusto ninyong iupo si Sara, hindi man mangyari. Di ba? Huwag kami, Harry Roque. Ayusin mo muna yung buhay mo before kang makialam sa problema ng bansa. na ekonomiya. Kung pinakamalala na po ang bagsak ng piso at ng stock market, yan po ang pinakamalalang bagsak ng kabuhayan sa Pilipinas. Gumising na kayo. Matindi na ang problema sa pagkagutom. Ngayon ang pagkagutom kasama na ng pangunahing problema ng sabayan ng Pilipinas. Ikaw man lang ang may problema sa pagkagutom kasi wala ka ng matinong trabaho kasi sinira mo na yung buhay mo. Sinira mo yung pagiging abogado mo. Si Sara mismo, ayaw kang maging abogado ni Digong. Hindi ka kinuhang abogado. At dyan sa Hague, wala kang kliyente. At sigurado kahit bumalik ka dito sa Pilipinas, wala nang papatol sa inyo na kukuha bilang abogado. Sinong maniniwala pa sa inyo? Doon lang na pagkanta-kanta ninyong bangag-bangag-bangag. Bangag-bangag-bangag. Ngiwi-ngiwi-ngiwi. Butod-butod-butod. Sino pang papatol sa inyo na matinong kliyente? Pinakita na ninyo ang pagiging mentally unstable ninyo. Kitang-kita sa inyong itsura, naagnas na. Para ng taong grasa, sisihin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari sa buhay ninyo. Sisihin mo ang sarili mo. Lahat ito, consequences ng inyong mga kabuktutan. Pasmado na mga kababayan ang itsura ni Pilipino, Harry Roque. ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, at ngayon po ang pagkagutom at kawalan na ng pag-asa ng ating mga kababayan. Kayo man lang ang nagugutom kasi wala kang hanap buhay.
Huwag na po tayo mag-antay ng 2028. Sa tingin nyo ba, kapag nag-antay tayo ng 2028 at hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ang makina, magkakaroon ng patas na eleksyon? Huwag na po tayo managinip. Hindi nila pauupin si Inday Sara, kaya nga gusto muna nilang matanggal bilang isang katunggali sa politika. Pero dahil hindi nga po sila nagtatagumpay sa ngayon, ang next plan ay huwag siyang panalunin sa eleksyon in 2028 by hook or by crook. Minamindset na niya. Mga kababayan na pag natalo si Sara sa eleksyon, dinaya sila. Si Sara matatalo sa eleksyon dahil sa pag-ugali niya. At wala man siyang achievement, wala siyang performance. Lahat lang ginagawa niya gala, tree planting. Yun lang naman ang pinagagawa niya. Anong achievement at pwedeng ipagmalaki ni Sara Duterte? Kung hindi yung mga maisog rally lang niya. Travel ng travel, wala man balik para sa ating bansa. Sinong matinong Pilipinong boboto kay Sara Duterte na siya, mga kababayan, worst vice president ever na umupo sa Pilipinas? Huwag kami, Harry Roque. Minamindset mo yung mga tao, binibrainwash mo, pinapaniwala mo na pag natalo si Sara, dinaya. Matatalo si Sara kasi nagising yung ating mga mamamayang Pilipino. Si Sara pala, inutil na vice presidente. Hindi pwedeng maging presidente dahil sa kanyang mental health. Nakita ninyo, saan nga nakakitang vice presidente pagbantaan, papatayin yung presidente? Ni-imagine yung ulo ng ating presidente, tanggalin, pugutan. Nakakita kayong ganong matinong leader? Di ba wala? Siya lang ang ganon. At proud yung mga DDS sa kanilang leader na ganon. May mental problem. Tama siya. Trillanes, may saltikan niya. Ulitin ko po, huwag na kayong umasa na babasahin ng tama ng mga makina ang boto ninyo para kay Inday Sara kung aantayin nyo pang eleksyon sa 2028. Dapat ngayon pa lang gawin na natin presidente si Inday Sara dahil hindi na tayo mabubuhay pa. Siniraan yung comedy, mga kababayan. Kaya daw ngayon na gawin ng presidente si Sara dahil hindi na daw mabubuhay pa. Ikaw man lang ang hindi mabubuhay kasi jobless ka. Sinira mo yung hanap buhay mo. Huwag mong isisi sa Marcos administration ang lahat ng mga nangyaring masama sa inyo. Kasi ito, natural consequences ng inyong kasamaan. Kung aantayin pa natin ng 2028, baka mamaya mahigit 100 na ang dolyares pagdating ng 2028. At the rate, itong si Marcos Jr. ay nagpapalakad ng mga bagay-bagay. Baka mamaya mahigit 100 na ang dolyares pagdating ng 2028. At the rate, itong si Marcos Jr. ay nagpapalakad ng mga bagay-bagay. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Tama na po ang paghihirap ng Pilipino. Palitan na po natin ang Marcos Jr. Gawin po natin yan sa mapayapang mga pamamaraan. Kung ayaw niya magbitiw, subukan natin siyang impeach. Kung ayaw niyang mapa-impeach, gawin na po natin ang desisyon na nakasalalay lamang sa soberenyang mga Pilipino. Yan po ay patalsikin na sa pwesto itong si Marcos Jr. Umuwi ka na rito para pamunuan mo yung revolusyon. Ang problema, sige lang ang sulsul mo sa mga supporters ninyo. Hindi nga umabot sa 100 yung nagrarally every Friday doon sa It's a Shrine. Mga vloggers lang na mga DDS vloggers lang yung mga nandoon. So ano ang pakinabang natin sa mahinang peso against the dollar? O ito ang paliwanag ng Bloomberg. Ano niya yung pros and cons of a weak peso? More than 10 million Filipinos live and work abroad and many of them send money home to help their families. These remittance flows reached a record $34.5 billion last year. Sabi ng Bloomberg, a weaker peso makes the remittances more valuable, increasing the purchasing power of this money in the Philippines. This could spur household spending, which would benefit consumer-centric companies. Household consumption accounts for around 2/3 of the nation's gross domestic product. The currency depreciation could also strengthen the usual seasonal uptick in remittances in the fourth quarter ahead of Christmas and New Year holidays. Kaya tuwang-tuwa yung mga OFWs kasi yung remittance nila, yung value ng peso, 59.1 against the dollar. So padala silang mga kababayan para may panggastos yung pamilya. At yung mga vloggers masaya kasi mataas yung value ng US dollar sa peso. O diba? Mas mataas ang value.
O di wow. Kaya may pros and cons po. Ang pinipinta mga kababayan, isipan natin ni Harry Roque, parang dilubyo na. Para lang siraan yung ating Pangulo, yung Marcos administration. Huwag ka ni Harry Roque, hindi ka man ekonomista, para maniwala kami sa kwento mo. Paniwalaan namin itong mga economists from Bloomberg. Ano pa? A weaker peso would also make it cheaper and more appealing for overseas businesses to outsource jobs to the Philippines, providing a favorable backdrop for firms to boost hiring or raise salaries, which could in turn support consumption. The Philippines is one of the world's largest hubs for business process outsourcing, employing nearly 2 million people in the industry. A weaker currency also makes a country's goods more affordable for foreign buyers. The peso depreciation could therefore boost the international competitiveness of Philippine manufacturers, potentially leading to an increase in export volumes and revenues. That in turn may help to shrink the national trade deficit, which currently averages around $3 billion to $4 billion a month. On the flip side, a weak peso makes imports more expensive, curbing demand for foreign products while adding to inflationary pressures. So, ang gagawin mo lang, huwag ka na munang bibili ng mga imported products, imported goods, kasi mas expensive siya. Buy Filipino tayo. Nakatulong pa tayo sa economy ng ating mga kababayan, negosyo ng ating mga kababayan. Buy Filipino muna tayo. O diba? Kaya huwag kayong nagpapaniwala sa tulad ni Harry Roque na wasak na po yung pagkatao. Ang nagwasak ng kanyang pagkatao at isip niya, siya man lang mismo dahil sa kanyang kabuktutan. Dati to, dahil sa masama niyang gawain, walang tigil na paninira, kaya ayon, bumalik sa kanyang katawan. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.